Counseling biblical. Ready na ba lahat? Ito medyo mas mabilis. I'll try to, yung kanina kasi importante na makita lang natin, yung difference ng counsel ni God tsaka nung counsel ng mundo. Okay. What makes biblical counseling biblical? Every Christian have to be careful that they do not drift from truly biblical counseling. Ano ba yung differences nito? Isa-isahin natin ito na tignan at aralin dahil may panawagan tayo in terms of our personal ministry regarding biblical counseling. Okay? Kailangan makita natin yung difference ng hindi biblical at nung biblical. Okay. So, personal ministry is biblical when, number one, it recognizes the Bible as, okay, yun na, actually, dito pala, buhay na tayo eh. Basta't yung pinaka-foundation ng counsel natin is from the Bible. Okay, so titignan natin ngayon ito. Number one, it should be coming from the canon. Ano ibig sabihin ng canon? Okay, ito yung recognized books of the Bible, which is 66 books of the Bible from Genesis to Revelation. Siya yung source, siya yung standard, siya yung ating authority na susundan. Okay, yung scripture. Okay, baka mamaya isipin nyo, ano canon? Baka mamaya isipin nyo, kanyon. Okay? The canon, ibig sabihin yan yung scripture. Okay? Yung recognized na ano, baka kasi mamaya may gumagamit sa inyo dito ng Catholic Bible, ha? May difference yung Catholic Bible. May dagdag yun, apocryphal. Okay, mababasa nyo dun yung Bell and the Dragon. Okay. Not only dapat scriptural siya, pero meron tayong rules na sinusunod in terms of interpreting the text. Okay, may hermeneutics tayo na tama, which is biblical hermeneutics. Maraming klase ng hermeneutics. Okay, yung science of the study of the Bible. Siyempre, ang tamang hermeneutics natin, yung tamang hermeneutics ay inaral ayon sa salita ng Panginoon. Naalala niyo yung inaral natin, let brotherly love continue, yung Hebrews 13:1. Kung maalala ninyo yun. Paano ko in-explain yung love? Through the Word of God. Diba? So let the Word of God defend itself. Let the Word of God define the Word of God. Yun yung hermeneutics na dapat nating tinitignan. Hindi yung parang hermeneutics pero pananaw naman ng tao. Okay, explanation ng tao, reasoning ng tao. Biblical hermeneutics is coming from the Word of God. Parang katulad ko na kanina, nung inaral natin yung hospitality. Paano natin define yung hospitality? Through the Word of God. Okay? So yun yung biblical hermeneutics. Dinidefine natin yung salita ng Panginoon, kung meron mang, kunyari, certain doctrine, redemption. Paano mo i-define yung redemption? Through the Word of God. So, yun yung hermeneutics na ginagamit natin. Hindi ito pananaw ng tao, pero defended by the Word of God. Okay? Next, exegesis. Okay? Dinidetermine natin yung meaning ng text. Okay? Ini-interpret natin siya at dinidefine natin kung ano yung salita na ito ayon din sa pagkakadefine ng salita ng Panginoong Diyos. So, ini-exegete natin. Katulad kunyari, inaral natin kanina about hospitality. So, in-exegete natin. Okay? Binigyan natin ng meaning yung text. Hindi lang siya na parang binasa lang natin, pero binigyan natin ng meaning. And after nating aralin about hospitality, di ba, boom! Magkaroon tayo, okay, ganito pala yung ibig sabihin ng hospitality. Nagkaroon tayo ng tamang understanding dahil binigyan natin siya ng meaning na nanggagaling saan? Sa word pa rin ng ating Panginoong Diyos. Okay? And then, theology. It should be biblical, historical, and systematic. Okay? May biblical theology. Ang biblical theology, ganito yan. Biblical theology, kunyari ito, si Paul nagtuturo siya about redemption. Si Peter nagtuturo siya about redemption in another way. Pagsasamahin mo ngayon yun, na parehas lang naman sila. Yung biblical theology in the Old Testament o kaya in the New Testament, they are the same, pinagsasama siya.
Hindi siya nalalayo. Ibig sabihin, yung scripture, define siya ng tama with a different, parang kunyari, grace and law ni Paul. Tapos, grace and law ng isa pa. Biblical biblical theology yon. Hindi sila nalalayo. Parehas pa rin lamang siya. Katulad nung kay James at saka nung kay Paul. Ngayon, historical yung background naman nito. Okay? Naka-base ang systematic theology sa biblical theology. Na naka-base naman actually yung biblical theology sa historical theology. So, ibig sabihin, theologically, nakaayon siya sa salita ng Panginoon. Systematic naman, yung difference ng systematic, defined siya. Ibig sabihin ng defined siya, kumbaga parang by point, atonement, redemption, propitiation. Dinidefine na siya per word. Iniintindi na natin siya by word. Kaya nga kung meron kayong systematic theology, doctrine of God, doctrine of the characters of God, doctrine of Jesus Christ, doctrine of angels, so naka-specific na siya. Okay, yun yung systematic theology. Okay, which is easier dahil na-define na natin siya on its own. Okay? Then after that is the practical theology. Application na ngayon ng Word ni God na ininterpret natin, na binigyan natin ng meaning, na meron na tayo ngayong clear understanding of that theology. Okay? And then practical theology. Paano natin ngayon isa sa buhay, how to live and change as worshipers. Nagaling saan? Sa Word ni God. So, yun yung foundation natin sa ating buhay. Yan yung application ngayon ng biblical counseling natin. So, ibig sabihin, kung wala ito, okay, kung atin titignan, yung implications nito, doing number 5, yung counseling without doing number 1 and 4 is not biblical counseling because the Bible does not have active functional control in the discipleship process. Hindi pwedeng, ganito lang gagawin mo, ganito lang yan. Tapos wala ito. Yan yung payo ng tao. Kung hindi foundation yung scripture. Di ba namin yung naririnig na ganon? Yung payo ng tao na wala namang canon, hermeneutics, exegesis, and theology. Siyempre sasabihin niyo, Brother Jay, ang hirap naman. Kailangan ko ba bang aralin ang lahat ng ito? Hindi, actually, inaaral na natin. Inaaral natin sa cell. Di ba? Yung mga kalalakihan, anong book ang inaaral natin ngayon? 2 Timothy. Okay? Hindi Tobit. Okay. Maccabees, hindi Maccabees, di ba? So, 2 Timothy. So, when we study, makinig kayo. Ngayon, when you study a certain book, you will learn something from that. And then when you learn it, in hermeneutics natin siya, in-exegete natin siya, kinukuha natin yung theology doon sa inaaral na yon. Ibig sabihin, from that Word of God na ating inaaral, we can then give practical theology. Saka tayo ngayon makakapagbigay ng biblical counseling. Okay? Kaya nga importante yung pagbabasa at importante na umaattend kayo ng cell. Diba? Kasi without learning, hindi nyo talaga may apply yung biblical counseling. Okay? No foundation. Sabi nga dito, hindi siya biblical counseling. Doing 1 to 4 without doing 5, wala namang counseling, produces just an academic, therefore ineffective. Maraming ganyan Maraming Christian, puro ito lang. Alam na alam nila, pero yung life, wala naman na-change. Mayabang sila. Makikita mo yan mayabang May mga naging ka-classmate akong ganun Ako din, mayabang din, Pero praise God, dahil binabago yung heart ko. Kasi may conviction. Ngayon, kung walang conviction of the truth in terms of applying the truth, ng mga natututunan mo, wala lahat ng ito kung hindi din ito nagre-resulta dito. So every revelation of truth, every revelation na ini-interpret natin should lead us to worship God and submit to our God. Nakukuha nyo? Kasi mahalaga na makita natin yun At ayoko na maging academic lamang tayo dito sa church. Alam mo yun? Kasi maraming application. Parang katulad kanina, di ba, when we studied
hospitality, pwede ko naman i-stop na okay na to. Alam na natin. Pero binigyan ko kayo ng instruction kung paano natin pwedeng i-apply yung hospitality in a single context ng isang individual at ng buong church. Di ba? May bahay si Sister Lou. Sabihin niya, wala naman akong kasama para mga laga dun sa bahay. Papupuntahin ko si Angelo. Tulungan mo ngayon yung bisita ni Sister Lou doon. Papupuntahin ko si Sister Edith. Pagluto mo ngayon siya ng biko. Kasi hindi na kayang gawin ni Sister Lou eh. Si Sister Lou, maraming kwarto. Pero wala siyang kasama. Kulang ng pera na si Sister Lou. Hindi, naubusan na nga eh. Papapuntahin ko ngayon sino? Si Diana. May kwarta, may kwarto. Kita niyo, saya-saya niyo kapag merong pumunta na taga-ibang CCM Church, tignan natin kung may apply natin ito. Kaya nga importante na i-apply. Nakukuha niyo yung importance. We understand and then we are able to apply yung truths na ipinapakita sa atin ng Panginoon. Okay? So, hindi din tama na maganda yung foundation mo, tapos wala ding application. Gusto niyo ba yung ganyan? At least alam ko. Ayun, yung iba nga, wala na nga, hindi pa alam. Pero hindi, God is not pleased kung hindi natin ina-apply yung truth na kanyang inire-reveal din sa atin. Okay? So, sabi nga, is what I'm doing in number 5, counseling, coming directly from 1 through 4. Tama ba yun? Yun, okay. So, mahalaga na makita natin, would I be more effective in number 5 counseling if I had more training in 1 through 4? Tama, di ba? The more you learn, yung 1 to 4, na mas magiging effective ka talaga in terms of biblical counseling. Kasi mas marami kang maia-apply, mas marami kang maituturo sa ating kapatiran. Okay? Malinaw, importante ang foundation. Number 2, it is encouraged to be done by every believer in every believer. Okay? Nakita na natin to, sino dapat mag-counsel? Tayong mga mananampalataya. Okay? Tayong mga Christians. Tayong mga Christians, nagtutulungan tayo sa bawat isa. So God designed that all life is in the body of Christ involve all of its members regardless of their formal training. Okay, Galatians 6:1-2, tignan na natin ito kanina. Okay? At the same time, sabi nga, God expects every believer to grow and change towards Christ likeness. Sige nga, tulungan nyo nga ako. Pwede may magbasa ng 2 Peter 3:18? Wala yung aking Bible. Meron ba pwede mag-volunteer? O ayaw nyo kung tulungan? 2 Peter 3:18. Sino gusto magbasa? Brother Jimboy, narinig ko si Brother Jimboy, nandun na. Pwede mo pakibasa, Brother Jimboy? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. Okay, so, but now grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. We are to be growing in Christ. Yun yung target natin sa biblical counseling. Grow in Christ-likeness. Hindi grow in the likeness of someone. Alam mo, mas nagiging katulad ko na si sino bang Korean actress na Bigay ka nga ako, Lynn. Nakalimutan mo na lahat. Wala akong kilala doon, basta't kilala ko lang sila sa palabas eh. Hindi ko din kilala kahit banggitin niyo yun. Hindi natin target maging kamukha o maging kaugali yung idol natin. Mas magiging kamukha ko na si Taylor Swift.
Okay? Parang parehas na kami. Hindi, ang target natin si Christ. Okay? Hindi yung mga idols natin. Number 3, personal ministry is biblical when it motivates and energizes the counselor by Christ's love. Okay. John 15:12, sino pwede magbasa? And then 2 Corinthians 5:14, tsaka 1 John 4:19. Pwede ba yun? Sige, brother, Sister May, Brother Angelo, 1, 2, yung 2 Corinthians. Ayaw mo. Sige, Sister May, kung nandun ka na. Okay. This is my commandment that you love one another as I have. So galing daw yung love natin, katulad ng pag-ibig ni Kristo Jesus. Kay 2 Corinthians. Sinong 1 John 4? Sige, Brother Alex. 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ controls us because we have concluded this, that one has died for all have died. Okay. So, Christ's love compels us. It controls us. Yung pag-ibig na, dahil nakatanggap ako ng pag-ibig ni Jesus Christ, ako ngayon ay loving din. Okay? Sige, Brother Alex. 1 John 4:19. 1 John 4:19. We love because He first loved us. Okay. We love because He first. So, we love, yung galing na ito, nagmumula din dahil sa Panginoong Diyos. Yun yung drive natin. We don't love because, alam mo yun, dahil loving akong tao. Hindi. I love because I received the love of Christ. I received the love of God. Okay? So, in ministry, motive matters. Dahil loving talaga akong tao. Hindi katulad nyo. Parang yabang, ano? Someone must initiate the work of redemption. Example, Jesus condescended in love to serve us. So yung motivation natin, yung kung saan nanggagaling, yung ugat nito ay dapat na nanggagaling kay Kristo Jesus. Because we are already changed because of the gospel. Okay, we do hospitality because of the gospel. Diba? We love brothers and sisters because of the gospel. Lahat ng gagaling sa gospel, nag-uugat lahat kay Jesus Christ. Hindi dahil kailangan lang kasi para maligtas ako. Ayoko nga mapunta sa hell. Diba? Iba yung motives ng mga Catholic kunyari, Catholic. Ang motivation nila, gumagawa sila at nagkapakita sila ng love para sila ay maligtas. Hindi. Tayo, ang Christian, we love because we receive God's love. Malinaw? Okay? Relationship is everything. Because we have a relationship with Christ, kaya natin ginagawa yung ating pamumuhay ngayon. So, mahalaga yun, ano? Yung number 3, kung babalikan lang natin, no? It motivates and energizes the counselor by Christ's love. Okay. Number 4, it focuses on a relationship with Christ, not just problems. Okay, minsan kasi tingin natin problems. Di ba sabi ko nga kanina, hindi natin trabaho maging problem solvers. We are wala, kalimutan na. We are biblical counselors. Okay. Huwag niyo kakalimutan yan. We are not problem solvers. We are biblical counselors. Okay. It focuses on a relationship with Christ, not just problems. Kaya mo ginagawa yan, kaya ka nagkakasala, kaya ka nauhulog sa sitwasyon na iyon, dahil ikaw ay nalalayo kay Kristo Jesus, hindi mo na siya sinusunod mo na yung sarili mo kaysa ikaw ay nagpapasakop sa ating Panginoon. The problem is not the problem is the heart. Okay? So in every situation na ating pinagdaraanan sa ating buhay, hindi talaga problema yung tingin mo na sitwasyon. Ang nais ng Panginoon, makita mo yung heart mo na ikaw ay nalalayo at mas sinusunod mo na yung sarili mo more than the will of God. So yung change is not just, babaguhin ko yung sitwasyon ko. Kung hindi, aayusin ko yung puso ko na maitama ito na sumusunod sa aking Panginoong
Diyos. So our mission is life-changing, disciple-building, not just life-easing problem-solving. Ay, thank you, Brother Jay, na-solve ko na yung problema ko dahil sa'yo. Parang nakakatakot pakinggan, ano? Para nag-aral tayo ng biblical counseling, Brother Jay, siya lang nakatulong sa problema ko. O kaya si Sister Blue, o kaya ibang mga self-serve, si Sister Elaine, si Sister Elo, si Sister Glo, sila lang yung nakasolve ng problema ko. Life-changing disciple building. Ibig sabihin, you are more. Yung disciple building, mas nagiging follower ka na ni Christ. Alam mo na hindi, Lord, hindi ako nakakasunod kay Kristo na. Lord, dapat ako sumusunod lamang sa Kanya. Okay? What was Jesus' method and result? Doon sa Samaritan woman at the well. Ano nangyari doon sa Samaritan woman? Alam niyo na siguro yung istorya doon, hindi natin kailangan puntahan. Mayroon siya mga question, ano yung ginawa ni Jesus Christ? Pinakita yung kanyang pagiging makasalanan. Ay, tama yung sinasabi mo. Hindi isa yung, wala kang asawa ngayon dahil marami kang asawa. Di ba confronting? Di ba the way God counsels, may confrontation. So, iwan mo na yung asawa mo. Ayusin mo yung buhay mo. Then, nagkaroon siya ng tamang perspective na ang naging resulta dun sa Samaritan woman, nagkaroon siya ng faith kay Jesus Christ. Anong ginawa niya after nung nakilala niya si Christ? Pumunta siya sa kasamahan niya mga Samaritan woman, may humility, tingin ko baka siya yung Christ. Hindi siya nagsabi, kita ko kung sino si Jesus Christ na. Kita ko na yung Messiah. Hindi. Tignan niyo siya. So she was leading other people to Christ. Okay? At nagkaroon siya na, yun nga, sabi nga, her new evangelist heart. Laking pagbabago, no? Samaritan woman, marami siyang asawang, mali yung understanding niya about worship, na itama to ng Panginoon, hindi problem solving, pero na-address yung issues ng kanyang heart. If all we do is address solve problems, personal ministry becomes a kind of behaviorism. Parang, baguhin mo na yung attitude mo, hindi yan tama. Hindi ganun tayo. Hindi natin binabago lamang yung behavior. Parang kunyari daw sa anak, when we give counsel sa ating anak, when we discipline yung ating anak, ayoko nang gagawin mo yan, ha? Hindi. Dapat makita niya, anak, alam mo, bakit mo ginagawa yan? Kasi makasalanan ka. At kailangan mong i-repent ito sa ating Panginoong Diyos. Ano yung kasalanan na nagawa mo? Then ililid mo ngayon siya sa Word ni God. Tapos ituturo mo din sa kanya na ang pag-asa para ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan, sino yung kailangan? Si Jesus Christ. So, nagdun yung gospel. Ngayon, makikita ng anak natin, when we correct our children with regards to relationship with God, makikita niya yung kasalanan niya dapat laban ito sa Diyos. At may Diyos na banal na ikaw ay kumakalaban at nagre-rebelde sa Kanya at kailangan mo na mapatawad, kailangan mo si Kristo Jesus para maibalik yung relasyon sa Kanya at maitama yung relasyon sa Kanya. Hindi lang yung babaguhin. Kita mo yung anak ko, ang bait na, nakaupo lang. Kasi kapag kumilos siya, bubugbugin ko siya eh. Alam mo yun, parang, what? Hindi, yung anak ko mabait na nakaupo siya kasi nakita niya yung panawagan ng Panginoon that I have to obey and honor my parents. And kapag ako hindi nag-honor at nag-obey sa aking parents, that is sin against God. So relational, understanding, hindi behaviorism. Kailangan niya makilala kung sino ang ating Panginoong Diyos na siya'y banal at alam niya ang kanyang pag-asa na magawa ang lahat ng iyon kay Kristo Jesus lamang. Real change occurs when people learn to understand themselves and their problem in the context of a living, vital relationship with Christ. Dapat tama yung aking pamumuhay, nakaayon kay Kristo, nagsasubmit kay Kristo Jesus, kaya hindi lang yung tamang behavior. Okay, malinaw yun? Number 5, personal ministry biblical, when, number 5, its instruction originates in the Bible. Ito madali na ito, naintindihan nyo na siguro, aral na natin ito kanina. So may instruction. These requirements demonstrates the counselor's commitment to the sufficiency of the John 17:17.
Sanctify. Your word is truth. Sanctify them. Your word is truth. Tama ba? Ano ba? Okay. Ano yung sufficiency of Scripture? Ibig sabihin, in every sin problem, in every heart concerns natin, in every rebellion natin, in every situation natin, sufficient ang Scripture na ma-address yung mga kinakaharap natin na problema o kasalanan. Okay? Hindi sagot ang mundo, hindi sagot ang pananaw ng tao, sufficient ang Scripture. Importante na makita natin yun. Any sin, sufficient ang Scripture para ma-address yung sin ninyo. Every problem, suffering ninyo, sufficient ang Scripture para ma-address yung sufferings ninyo. Huwag na kayong maghahanap apart from Scripture. Kaya nga sufficient eh. Okay? Anong Tagalog ng sufficient? Sapat, di ba? Sapat na ang salita ng Panginoon, di nyo na kailangan pa ng iba. Okay? A good question, sabi nga, where is that in the Bible? Maganda yon. Pero, sabi nga, a better question is, does that concept originate in the... So, tatanungin nyo ngayon, teka lang, yan, sa Bible, yan. Pero ano yung biblical principle? Saan nanggagaling yan? Anong passage in Scripture yan? Saan yung konsepto na yan sa Bible? Kailangan maipe-present natin. And at the same time, hindi naman din siyempre i-address ang lahat ng issue directly na literal through the Word of God. May biblical principles. Parang kung kunyari, kasalanan ba manood ng TV? Sabi mo, Brother J, sufficient ang Scripture. May kasagot. Kapag napunta ka to the point of addiction, biblical principle, wala kang ginawa, pagising mo sa umaga, TV. Katulog ka na, pagising mo, TV. Ano yan? Yung parang you cannot do anything, puro TV. Okay? Kasalanan ba, Brother J, mag-Facebook? Siyempre, wala naman doon sa Bible o Ten Commandments, thou shall not Facebook. Saka, tatawa-tawa ka dyan. Sisit dyan, no? Parang guilty ka. Yun nga eh, kung may addiction, yun yung biblical principle. O kaya, nag-Facebook ka lang, na parang wala lang. Just to waste time, pero hindi mo na alagaan yung asawa mo. Si Brother Francis, nangayayat na. Walang breakfast, walang lunch, walang dinner. Hindi niya na nagagawa yung kanyang trabaho bilang wife dahil kaka-Facebook. Biblically principle, hindi niya nagawa yung kanyang duties and responsibilities as a wife. Tama ba? Nakukuha niya yon? Does that concept originate in the Bible? Lahat talaga manggagaling dapat sa Bible. Because any addiction is sin na siyempre, mga obvious na literal. Kunyari daw, automatically, husbands, love your wife. Pag ang hindi niya minamahal, kasalanan. Wife, submit to your husband. Pag hindi nagka-submit, siyempre, automatically, kasalanan. Idleness, automatically, nakalagay sa Bible. Lying is sin. Yun yung mga literal. Pero there are biblical principles in the Bible na kailangan nating aralin para makita natin yung relationship ng lahat ng nangyayari sa ating buhay kung ito ay ayon sa salita ng Panginoon. Okay? Beware of secular psychology-based ideas plus traditions of men and self-help that add to sound biblical truth. Yun yung mga dagdag na. Okay? Aaralin pa naman natin to in time dahil dadaan tayo dun sa study about psychology para makita natin ito. Okay? What is the harm using these things? Kapag napasok tayo sa psychology or yung mga self-help, they divert attention from the study and use of God's, wala na yung foundation. Di ba? Tanggal na kagad. Kapag pinasukan nyo na ng man's wisdom, man's understanding, binura nyo na kagad yung foundation. And pinaka-number 1, foundation should be from the Bible. Okay? Hindi ko na pala kailangan ng word ni God. May sinabi na pala si ganito, ganyan. Okay? They glorify the ones who created them. Okay? Kumbaga yung kanyang pananaw, nahuhulog na doon. Itong si Briggs, tsaka si Isabel Briggs Myers, mag-inayaan,
they have, inaral daw nila yung, teka lang, kakaaral ko lang sa kanya eh. Ni-research ko pa siya eh. Yung, ano ba tawag doon? Yung attitudes and character ng tao. So, hindi. Yung tao mismo, inaaral nila. Nagbigay siya ng qualification in terms of behavior. Ayun, yung behaviors ng bawat tao. So, iba-iba daw yung mga behaviors na yan. Meron siyang binigay na parang 5 o 4 yata na characteristics regarding man. Ito daw ang tao. At kapag ganito yung attitude ng tao, ganyan siya. Tapos nahulog siya kay Carl Jung, na isang psychologist before, na naging idol niya, ni-scrap niya yung kanyang pag-aaral, sinunod niya na yung psychology view ni Carl Jung. Ibig sabihin, ang point na lang nila, yung tao, yung mas na i-highlight, hindi na ang ating Panginoong Diyos, yung views na ng tao. Okay? Meron nga akong kakilala, sabi niya nga, ay thankful daw siya dahil doon sa kanyang psychiatrist. And nagpo-profess na Christian to Dahil ang laki daw. Kahit malaki daw yung binabayad niya at ginagastos niya, nakwento ko na yata sa inyo before, mas nabago daw yung buhay niya ngayon. Kawawa naman, ano? Okay, what is the harm in using these things? They become self-fulfilling characteristics. Kaya ang feeling nung taong kausap ko na nagka-psychology, psychiatrist siya, ang feeling niya na unburdened na daw siya, na wala na daw yung stress na kanyang nararamdaman at mas masaya na daw siya ngayon. Na mamaya-maya, bagsak ulit pag nagkaroon ng problema kasi hindi foundation si Jesus Christ. Okay? They can become an excuse for unbiblical thinking and behavior. Okay? Kapag nahulog ka sa psychology, excuse na lang nila yun. Wala, ito yung alam ko Pero yun nga, unbiblical thinking na sila. Okay? They can become the basis for unbiblical decisions. Hindi na, yung payo ng psychiatrist o ng psychologist na ito, unbiblical na yung kanilang pamumuhay. The way they live, okay lang lahat. Actually nga, yung kausap kong yun, against siya sa pagkakaroon ng anak. Tapos, against siya dun sa patriarchal view. Matriarchal siya. So, egalitarian yung kanyang thinking. Ang dami na, no? Kita mo yung mga ganong klaseng kanyang pananaw. Sabi doon sa book ni John MacArthur, a truly Christian worldview begins with the conviction that God Himself has spoken in Scripture. Di ba yun yung ating inaral kanina? That God has spoken. As Christians, we are committed to the Bible as the inerrant and authoritative Word of God. We believe it is reliable and true from cover to cover in every jot and tittle. So mahalaga na matandaan natin yun. Kailangan lamang natin ay ang Word ni God. Nagsalita si God, any problem, any suffering, any situation, any circumstance na meron man kayo, may kasagutan ang salita ng Diyos. Sabi din niya, dagdag ni John MacArthur, Scripture therefore is the standard by which we must test all other truth claims. Saan yung concept na yan sa Bible? Anong passage yan in Scripture? Okay? Unless that axiom, accepted self-evident truth, dominates our perspective on all of life, we cannot legitimately claim to have embraced a Christian worldview. Okay? Number 6, its recommendations reinforce biblical disciplines. Okay? Ang nire-recommend when we do biblical counseling ay magawa yung mga bagay na biblical. Biblical disciplines. Ano yung mga biblical disciplines? Yan, kunwari, projects for growth. Okay, kaya nga minsan kapag may counseling, meron akong pinapabasang book. Kasi it reinforces para mas maging clear yung bagay na kailangan mong matutunan. Kung ano man yung sin mo. Okay, kunyari daw, ang sin mo, anger. Meron akong binibigay, pinapabasa na book kay Robert Jones about anger.
So, depende sa tao, depende sa need. Kunyari daw, problem mo about lust, okay, sexual sin. May mga books regarding that. So, may mga projects for growth na para makatulong sa'yo na basahin at mas lalong ma-develop yung iyong pag-iisip sa salita ng Panginoon. Sabi nga, it develop biblical hope, assign responsibility for change, and demonstrate the seriousness of the disciple-making relationship. Okay? Number 7, it prepares counselees, disciples, to become counselors or disciplers. So, ibig sabihin, dahil kunyari daw, kinakounselan mo siya, tinuturuan mo na rin siya, ini-equip mo siya, ini-instruct mo siya, para next time siya din magdi-disciple din ng iba, ililid din yung iba sa salita ng Panginoon, makakapaggawa din sila o ma-apply din nila ang biblical counseling. Okay? So, hindi lang ito nakadepende sa akin. Kapag ikaw natuto doon sa pag-counsel ko sa iyo at maalala mo at matutunan mo lahat ng counsel na ginagawa ko, may tuturo mo din ngayon sa iba. Di ba beneficial? At yun dapat yung ating tuon. So, God expects all believers to use the lessons He teaches them by helping others. So, what you learn, you should learn carefully, you should learn biblically, you should learn those things, and then, para mai-apply ninyo na makatulong din kayo sa inyong kapwa. Gusto niyo makatulong sa inyong mga kapatiran dito sa church? Study the Word of God, read the Word of God, spend time in the church, do fellowship, makakatulong yon sa inyo. Okay? Para maging blessing kayo. Alam mo, ganito yan eh. Ito yung part na nakalimutan kong ituro last Sunday sa Hierarch. Kasi it was more on the encouragement part yung tinuturo ko sa kanila, yung direction ng preaching ko dun sa Hebrews chapter 12. Para maganda makita natin ganito, no? Not everyone talaga are going through suffering ng matindi. There are some Christians na binibigyan ni God ng grace na lumago more than others. At alamin niyo yun sa sarili ninyo. Kasi if you're really growing, parang ako, no, when I was new in Hierarch, every time I study and learn a lot of things sa mga pag-aaral ko before, nakikita ko na ini-equip ako ni God. Kaya nga din dumating ako sa point na I was praying, Lord, maybe you are calling me for something more. Hindi lang ako nasa ushering ministry, hindi lang ako nasa children's ministry. Lord, baka tinatawag din niyo ako sa ministry na makatulong din sa iba. Kasi lumalago ako sa word ni God eh. So, kapag kayo, nakita niyo that you are growing in the Lord, in the Word of God, at makikita ninyo yung ibang mga kapatiran natin na medyo naiiwan sila in terms of their growth, then kayo, tulungan nyo yung mga naiiwan para lahat tayo nagtutulungan at magkasabay-sabay tayo na tama lumalakad sa ating Panginoon. Hindi ka dapat na parang ang thinking mo lang, ako nag-grow, bahala na kayo. Kasi may iba talaga na i-equip ka ni God eh. There are people na, alam mo yon, the Lord will give you the capacity na mas mabilis yung understanding mo of the Word of God, mas mabilis yung pick up mo. Gagamitin ka kasi ni God. Ang problem, huwag ka lang sana nakatingin sa sarili mo, tignan mo din yung ibang mga tao na naiiwan. Actually, yung tinuro ko sa kanila, iba yung pagkakaturo ko dito before. At mas marami pa ako natutunan doon sa Hebrews chapter 12, doon sa yung running the race. Actually, yung isang magandang illustration ko na binigay last Sunday sa Hierarch that time, yung difference ng race ng mundo at ng race ng Christian. Ang race ng mundo, ano yung target ng isang marathoner na tumatakbo? Manalo. Di ba? Lahat sila? O siya? Yun yung difference natin. Ang Christian, we run the marathon not just alone, but we look at the back kung sino yung mga nanghihina. Kaya nga, strengthen those weak arms eh.
and weak legs. Sabi, palakasin mo yung sarili mo, palakasin mo din yung iba. When we go through the race in a marathon as Christians, we want everybody to win. Yung race ng mundo, makasarili, yung race nating Christian, grupo. Kaya tayo pinagsama-sama dito sa church na ito, sa body of Christ, hindi para mang-iwan ng iba. Kaya ako nagpastor dahil hindi mas magaling ako. Hindi. Dahil may binibigay lang na understanding sa akin si God ahead of you, but I don't want any one of you being left behind. Lahat tayo Christian, pero gusto ko lahat tayo lumalago. At yun din yung dapat na maging thinking nating lahat. Ayaw natin na may maiiwan. Kasi if you are gifted by God, gamitin mo yun para sa iyong kapwa. Ayan nga by helping others, to strengthen them, to help them, to be more like Jesus Christ. Sayang kasi. Ako nga, may mga nakakausap ako, even in Higher-Rock nga may mga nakakausap ko, they're really learning a lot. Pero sabi ko, asan ka nag-serve? Wala. Ang tawag doon, yung inaaral natin kanina, knowledge lang. In our church, hindi dapat tayo ganon. Tayo, mas maliit lang tayong church. Mas madali natin matulungan yung bawat isa. Kagandahan pa nga dito Kilala natin at hindi na tayo nahihiya sa isa't isa, di ba? Kapag iko-correct ko kayo, hindi na ako nahihiya, di ba? Kasi wala akong hiya And then kasi we have that relationship that I can talk to you. Brother, sister, hindi yan tama. You have to straighten up. You have to do this. You have to do that. Kasi nga, maliit lang tayong church At obvious na obvious sa atin kung sino yung naiiwan. Diba? Kaya nga, we take opportunity of that. Okay? God expects all believers to use the lessons He teaches them by helping. Importante na makita natin ito sa ating buhay. Study, learn more every day, grow more, para matulungan natin yung iba. Okay? Ending, sanctify them in the truth, your word is, tama na. John 17:17. Let us pray. Question pala. Gusto nyo na magtsampura doon. Any question? Wala naman? Yan ang gusto ko sa BSL Lahat ng itinuturo ko, kabisado na ang lahat. Para kayong yung parang nilalagyan ko lang ng USB. Tapos nagka-transfer na lang lahat. Sige. Yeah. Yung tamang, alam mo, nasa dulo na ng dila ko yung biblical verse na yan pwede mo naman balikan. I-search mo sa Google kung ano yung word na yon na hinahanap mo. Mahanap mo naman sa Google yun ang ganda na nga ngayon, may internet ka na, kahit saan ka, may cellphone ka Lalo na kung meron ka pang kung may load ka, kung wala kang load. Kung may pan-data ka, maganda. Pero kung wala, problema. Pero you can tell that person, balikan kita, alam ko yung verse na yan, babalikan kita kaagad. I do that May mga part na hindi ko din talaga masagot yung problema ng ibang tao, yung mga pinagdaraanan nila, aralin ko, ihingi ko din actually ng advice, I'll get back to you. So hindi naman tayo lahat perfect Marami pa tayong ikakagrow. Ano yung tanong niyo, Sister Edith? Kung pwede na mag-asawa si Lennox? Ayaw mo, no? Mababawasan yung credit, yung yung card. Ano daw yung question? Pwede naman, wala namang problema. Actually, ganun talaga dapat Ito importante ito, no? Merong problema yung isang kapatiran, inalaw ni God na ikaw yung makarinig ng problema na yun, pero hindi mo alam yung gagawin, pero inalaw ni God na ikaw ang makaalam noon, ikaw yung dapat mag-resolve noon. Pag hindi mo alam, pwede mo akong puntahan, tapos ikaw yung dapat na bumalik. In reality, hindi ako dapat.
Kasi inallow ni God na makita mo yung sin na yon o yung problem na yon o kaya may suffering man siya, hindi man siya sin issue, hindi ako palagi ang sagot. Kasi inaalaw ni God na ikaw yung gamitin na matuto para maging blessing ka din sa kanila. Pero may mga mahihirap talaga na sitwasyon na dapat talaga din sa akin. Pero may mga sitwasyon na pwedeng kayo na. Kasi gusto ko din naman turuan kayo na huwag kayong maging dependent sa akin. But you have to study the Word of God. Ngayon, kunyari daw, Brother Jay, may nakausap akong ganito, itatago ko na lang sa pangalang Brohilda. Siyempre, confidential Ito yung kanyang problema, ito yung aking pinayo sa kanya, ito yung verse na ibinigay ko sa kanya, tama po ba? Pwede naman yun. For confirmation. Kasi Brother Jay, gusto ko masigurado na biblical yung binigay kong payo sa kanya. Kasi kung hindi biblical, baka malayo lalo siya sa Panginoon. And I'm concerned for that person. Nakukuha nyo? So, kasi maraming mga tao, nakita yung problema, hinahayaan na lang. O kaya nakikita yung problema, ipapasa sa akin. Pero the Lord allowed you to see that situation for you to learn. So, hindi naman ako all-knowing. Diba? Yun yung kagandahan ni God Hindi naman lahat ipapaalam lang sa akin. Ipapaalam individually sa inyo yung mga concerns ng bawat isa para may apply natin individually yung biblical counseling. Para kayo din maging blessing sa ating Panginoon. Hindi lang ako. Buti na lang, sinabi ko kay Pastor Jay, nakatulong ako sa'yo. Kaya lang, pinasa mo sa akin. Isipin nyo lang kung lahat kayo may problema, at lahat kayo Brother Jay, Brother Jay, hindi tama yun. You must learn biblical counseling. Kaya nga tayo nag-aaral ngayon ng biblical counseling. Nawa nga ako kay Pastor Bob nung last Sunday. Kasi, kakagaling lang niya ng infusion, hanggang hapon nagka-counseling siya. Kakausap ko lang siya after preaching, dumiretso si Pastor Bob sa office niya, nandun ako sa sunod-sunod. Dahil may mga itatanong lang ako regarding something. So after kong lumabas, nag-lunch lang yata siya, pagbalik niya, biblical counseling. Worship, nag-biblical counseling siya. Dapat i-introduce niya ako, nag-biblical counseling siya. After ko mag-preach, sabi ni Brother Rico, Pastor Bob cannot do the, yung pagka nag-end, announcement, cannot do the announcement because he's still in counseling. Umuwi na ako, nagka-counseling pa rin. You have to learn counseling. Kasi hindi lahat, lalo na 400 members. Ilan lang kaming pastoral staff? 7 lang kaming pastoral staff. May mga self-servants, dapat lumalago yung bawat self-servants in the Word of God para sila na gagawa ng biblical counseling na yon. Kaya nga, pray for me, ito yung tingin ko, baka God willing, direction niya, I'll be applying again dahil may school na ako nakita na pasado yung TOEFL ko for MA Biblical Counseling sa Midwestern Bible Seminary sa US. Online degree ito. So I'm targeting to study MA in Biblical Counseling and then i-establish ko yung Biblical Counseling Ministry sa Higher Rock. So ako, pagka-graduate ko, iti-train ko yung mga pastoral staff in biblical counseling in a more in-depth way, and at the same time, iti-train ko pa yung mga ibang qualified na biblical counselors sila, kung called sila for that, para hindi na si Pastor Bob yung gagawa noon, o kung sino man yung papalit na senior pastor in the future. Kasi when I had dinner, nung nag-dinner kami with Ernie Baker, sino yung nag-attend ng biblical counseling. Nung nag-dinner kami with Ernie Baker, siya yung katabi ni Pastor Oscar na kaming tatlo nag-uusap. So, Pastor Ernie Baker was sharing to us na meron silang group of biblical counselors na ACBC certified ang bawat isa. Sabi niya, mga around 40 yata sila. Yung church nila, mga 1,000 yata yung attendees. So sila, biblical counseling ministry sila lahat nag-handle ng counseling. Yung mga mas mabibigat doon sa mga mas matured na in terms of biblical counseling. Siyempre, yung pastorals,
yung senior pastor nila na si Heath Lambert, naggagawa pa rin ng biblical counseling, pero lesson na yung work niya, lalo na nagkaroon siya, yung kinikwento kong inoperahan sa ulo, na binuksan, tapos tinakpan, tapos mali pala yung operation na ginawa, binuksan ulit. Siyempre, hindi siya pwede mag-counseling. Pero yung church niya, may biblical counselors. Yun yung prayer ko. Na magkaroon, mag-establish sa hierarchy ng biblical counseling ministries who will handle all the biblical counseling. Tapos i-introduce yan sa bawat churches ng CCM. Magki-train, mag-undergo ng ACBC certification para kami ngayon yung gagawa ng counseling sa lahat ng mga cases. So please do pray for that kasi magandang direction yun. And I'm really into biblical counseling kasi yun yung heart ko ngayon eh. So, at least may yung TOEFL exam ko, pwede pa hanggang next year. So, buti na nga lang, ang requirement is 80, 85 yung grade ko. Yung una kong in-applyan kasi 90, hindi umabot yung grade ko. Kaya hindi ako natuloy last year. Dapat kasi last year nag-aaral na ako. Pero hopefully, God willing, tapusin ko lang yung Palawan Conference, makapag-aral ako by November or October ng Biblical Counseling na MA. So, please pray for that. At kung matuloy, suportahan nyo din ako. Pag-pray nyo ako na magawa ko yun while doing pastoral ministry. Kasi magiging mabigat yun eh. Pinayagan ako ni Pastor Bob, pinaalam ko yun before. Sabi lang niya, wala lang akong budget na maibibigay sa'yo. At the same time, hindi mo pwedeng iwan ang BSL. You have to do it on your own. You have to do it on your own finances. Wala dapat mawawala na ministry sa'yo. Sabi ko, okay, kaya yan. Joke lang. Sabi ko, kaya, okay. Medyo mahirap yata yan. Pero kung will ni God, tignan natin. And then establish din natin sa ating church. Di ba? Ang ganda yun eh. So, maganda yung direction natin. So, tulong-tulong tayo with that. Any questions? Wala na? Kaya let us pray para makapagtsampurado na tayo. Thank you, Lord God, for allowing us to learn more about biblical counseling. And Lord, marami pa po kaming pwede pang malaman, Panginoon Ama. And thank you dahil unti-unti po kami na ini-equip po ninyo, unti-unti nyo po kami, Panginoon Ama, na tinuturuan ng inyong salita, na maging biblical, ini-encourage na mas lalo pang matuto sa inyong salita upang kami po ay maging kagamit-gamit para sa aming mga kapatiran, upang kaming lahat ay sama-sama, Panginoon Ama, na lumalago kay Kristo Jesus. Thank you for this afternoon. We pray for your blessing, even in our time of fellowship, even each one, Lord God, na uuwi po sa kanilang mga tahanan. Gabayan niyo po sila at ingatan niyo po sila until we meet, Lord God, next Sunday po muli. And next Sunday, we will continue our study in biblical counseling. So we pray, Lord, na ihanda niyo po ako, i-prepare po ninyo muli ako sa pag-aaral po na ito. So thank you once again. Thank you also for the food that we will be sharing, Lord God, this afternoon. And may it give strength, nourishment for our body. And may you be glorified, Lord God, as we go through the week. In Jesus' name we pray. Amen and amen.